Hi everyone! Ohayo gozaimasu! Samahan niyo po ako magluto ng kushikatsu, also known as kushiage or deep-fried skewered meat and vegetables. Una, ibabad natin sa tubig ang mga skewers natin para hindi didikit yung ilalagay natin later on. Then, i-prepare natin yung mga vegetables. Gumamit ako ng onions, potato, and eggplant. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Okay din naman. Parang ikaw lang, okay nang okay kahit hindi naman. In-slice ko nga pala sila ng ganito kaninipis. Depende na rin sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyo. Basta pwede siya sa skewer natin. Pwede ding ibang vegetables kung anong available sa inyo. Dinner ko nga pala tong niluluto ko ngayon. Syempre dahil weekend is life. Chicken nga pala ang gagamitin ko. Slice lang natin siya ng pa-square para maganda siyang tignan sa skewer natin. Pwede din ito sa pork and beef. Ayan, start na natin. Madali lang itong lutuin. Kayang-kaya nyong itry. Kung gusto nyong magluto ng Japanese food sa bahay, yummy na, resto style pa. Ijumbang lang natin yung paglalagay sa skewer. I-alternate natin para while eating, iba-iba ang lasa. Similar din ito sa kebab. Yung kebab, i-grill. While ito, deep-fried cutlet siya. For sure, magugustuhan nito ng family Pwede din siyang utsumami or pulutan or any occasion na panghanda nyo para matry nyo rin naman ang Japanese food. Alam ko naman, aware kayo sa tonkatsu. Magkamag-anak sila ni kushikatsu para aware po kayo sa mga katsu-katsu na Japanese food. Next naman natin ngayon ang pagbe-breading. Extra nga pala si Choco kong kagigising niya. Naglalambing. Kaya nilambing ko na muna kasi hindi ako titigilan. Next naman natin, mag-beat tayo ng 2 large eggs. Haluan na rin natin ng 2 tablespoon water para hindi siya ganun kalapot. Dapat balance lang. Parang kayo ng jowa mo, give and take lang. Sa lahat ng bagay. I-beat lang natin yung egg ng mabuti hanggang sa mag-combine sila ng water. Then okay na yung egg mixture natin. Buti na lang naalala ko. Lagyan din natin ng asin or salt para may lasa. Pwede nyo rin siyang lagyan ng powder seasoning kung gusto nyo. Ako kasi, mas okay na ako lagi sa salt and pepper. Then, mag-prepare na rin tayo ng breadcrumbs and all-purpose flour. Pwede rin ng cornstarch kung wala kayong flour. After natin ma-prepare lahat, let's start na sa breading. First, i-dip natin yung kushikatsu sa flour. Dapat matatakipan ng flour yung katsu natin. Hindi ko ba alam kung tama bang pag-explain ko. Watch the video na lang po. After natin sa flour, i-dip na natin siya sa egg mixture. Make sure din na ma-dip natin siya sa egg mixture lahat para kumapit yung breadcrumbs. Then next natin, i-dip naman natin siya sa breadcrumbs. Ganun lang siya kadaling gawin, mga 10 years. Pero super yummy naman pag naluto. Kaya dapat matyaga ka. Pag may tiyaga, may yummy na pagkain. Ayan, natapos ko na yung isa. Ganun din po ang gagawin natin sa the rest na kushiyage. Dip sa flour, next sa egg mixtures, then sa panko or breadcrumbs. Binilisan ko na nga pala ang paggawa para hindi na kayo maghintay. Baka po kasi antukin na kayo. Sa mga nagtatanong po, kung meron man, yes po, puro Japanese food po ang niluluto ko. And gusto ko pong i-share sa inyo para matikman nyo rin po. Lalo na sa mga mami na nasa bahay at sa mga gustong mag-try ng Japanese food. Ayan, natapos ko na po ang breadings. Ayusin ko lang po muna mga kalat ko. Ligpit din pag may time. Full meal nga po pala ang prepare ko today. Next ko nga po pala iluluto tonjiro soup, pork and vegetable miso soup. Healthy soup po ito. Nag-prepare lang po ako ng carrots, radish, onion, and pork. Unahin po natin isote yung radish. Yan po kasi yung matagal palambutin. Then, i-next na po natin yung onion. Then, i-next na natin yung meat. Mas okay po pag maraming onion. Igisa lang po natin siya ng mabuti hanggang maluto yung meat. Then, naglagay po ako ng 1 tablespoon fish powder or hondashi. Sa atin sa Pinas, patis. Then, naglagay po ako ng 2 cups of water. Super yummy po ng miso soup na to and healthy pa. Naglagay na rin po ako ng 2 tablespoon miso paste. Yung miso po yata natin sa Pinas, ginagamit lang sa sinigang. Pwede po siya in any soup. Then nag-prepare na rin po ako ng cabbage and potato. Ilagay na rin po natin at palambutin. Madali lang din po itong lutuin. Pwede din po siyang ulam, lalo na kung winter. Ilagay na rin po natin yung carrots. Pakuluin lang po natin. Then ilagay na po natin yung cabbage. I-mix lang po natin and tikman. Depende na po sa inyo kung gaano karaming miso ang ilalagay nyo. Basta wag lang pong sobrang dami kasi maalat po siya. Then last po natin yung onion leaves. Pakuluan lang po natin siya hanggang sa lumambot po yung mga vegetables natin. Lalo na yung daikon or radish. Ayan, luto na. Ganun lang po kadali gumawa ng soup. Then next na po natin iluto yung kushikatsu. I-deep fry po natin siya in medium high heat temperature. I-deep fry lang po natin until mag golden brown. Dapat po talaga lubog siya sa cooking
cooking oil. Gamit ko po corn oil. Mas crunchy po kasi siya pag na-fry. Pwede din naman po any other cooking oil. Then pag naluto na siya, ilagay po natin sa paper towel. Then proceed na po tayo sa plating. Yung favorite part ng ibang followers ko. Parang meron naman. Syempre, hindi mawawala sa akin ang lettuce. Maganda po kasi yung may ibang side dish na kasama para hindi po masasawa and healthy. Next, ilagay na po natin yung kushikatsu natin. Syempre, dapat yung kaya mo lang ubusin. Madali din naman po mag-prepare ng plating. Sanayan lang. Sesame dressing nga po pala ang gamit ko sa green salad. Next ko po, naglagay na rin po ako ng pickled ginger. Homemade ko din po yan. Mas okay po kasi yung marami tayong side dish para hindi maumay. Naglagay na rin po ako ng takwan or pickled radish. Yan po yung nilalagay sa kimbap or norimaki. And lastly, black sesame seed. Tonkatsu sauce nga po pala yung gamit ko. Kung wala po kayo niyan, pwede po ketchup and oyster sauce and konting sugar. I-mix nyo lang po yon, then sauce na. And sprinkle lang po ng sesame seed on top. Favorite ko po kasi yan. Maski sa rice, naglalagay po ako niyan. Ayan po, luto na po ang kushikatsu natin. Isama na rin po natin yung tonjiro soup natin. Luto na po ang dinner natin. Kain na po tayo. For sure po, magugustuhan nyo po tong recipe natin today. Kushikatsu and tonjiro soup. Kain na po tayo. Itadakimasu. Let's eat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa lahat ng supporters ko. Domo arigatou gozaimashita. Thank you all so much po sa support nyo sa akin everyday. See you all po until next recipe po natin. Thank you for watching. Mata ne!